Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling si Hao Xian ay malapit ng lamunin ng halimaw na hari, isa pang maliit na figura ang bumangon, ito ay si Wukong, na nagising na matapos ang kanyang mahabang pagkakatulog, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang tumingala siya sa halimaw na hari, naghahanda na sumalakay. Ang kamay ni Wukong ay nagtipo ng isang maliwanag na gintong liwanag at sinabi niya, ang daan ay hindi kumpleto, ang buhay ay nagbibigay ng lahat ng bagay. Sa pagtatapos niya ng kanyang salita, ang katawan ni Wukong ay naglabas ng isang maningning na gintong liwanag, na nagpapakita ng napakalawak na kapangyarihan na nangingibabaw sa kalangitan. Ang halimaw na hari ay nakatanggap ng malakas na suntok ni Wukong, ngunit bilang isang nilalang ng ganitong uri, hindi ito natakot o nakaramdam ng sakit. Kaya ito ay nanatiling tahimik. Si Hao Xian, na nasaksihan ng mabangis na kontra-atake ni Wukong, ay nakabuka ang bibig sa pagkamangha. Hindi tumigil doon, sinimulan ni Wukong ang ikalawang kilos, ang kanyang mga mata ay matalas habang sinabi niya, sobra na ng daan. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang grupo ng mga halimaw na hari ay sumugod patungo kay Wukong, tila nakahanap sila ng bagong biktima o nakaramdam ng banta, kaya sila ay sumalakay ng agresibo. Bawat isa ay kahawig ng isang titan na may mababangis na pulang mata at nakakatakot na tindig. Si Wukong ay nanatiling nakatutok, na parang naunawaan na niya ang diwa ng daan, na may cute ngunit mapanganib na determinadong ekspresyon. Sa sandaling ito, ang halimaw na hari na tinaboy ni Wukong mula sa likuran ay nakabawi rin, tumayo ito at naghanda na ilabas ang kanyang galit, sumugod patungo kay Wukong, ang kanyang higanteng paa ay nagpangyari kay Wukong na magmukhang maliit sa paghahambing. Nang makita ito, sumigaw si Hao Xian para mag-ingat si Wukong. Gayunpaman, nang bumagsak ang higanteng paa, hindi lamang si Wukong ay hindi nasaktan, ngunit nahuli rin niya ito ng walang kahirap-hirap, ang kanyang mga mata ay naging nagniningas na pula na may bahid ng masamang hangarin. Naramdaman nito, si Wukong ay bahagyang yumuko bilang paghahanda para sa isang kontra-atake. Ang mga gintong sinulid ng liwanag ay unti-unting nagkakatipon-tipon patungo sa kanya. Sa pag-abot nito sa rurok, tinipon ni Wukong ang lahat ng kanyang enerhiya at pinakawalan ito ng paputok, na may mga shockwave na nagmumula sa kanya bilang sentro, na lumilikha ng isang mabangis at marahas na aura na yumanig sa kalangitan. Ang paa ng halimaw na hari ay itinapon pabalik, at pagkatapos ang mga sinulid ng liwanag ay muling nagkonsentre sa paligid ni Wukong, na bumubuo ng mga gintong globo. Makalipas ang ilang sandali, ang bagong anyo ni Wukong ay nabuo na. Sa kanyang likuran ngayon ay may 8 kumikinang na orb, na sumisimbolo sa diwa ng daan, o sa madaling salita, ang kaharian. Sa maringal at nakakatakot na tindig, tumingin si Wukong sa mga halimaw na hari at sinabi, kaya naman, ang tunay na kahulugan ng pag-unawa sa daan ay, kapag mas hindi pinapansin ng isang tao ang sining pandigma, mas malalim ang kanyang pagsisid sa daan. Gayunpaman, ang pagsasalita sa mga mangmang na nilalang na iyon ay walang saysay. Ang kanilang mga instinct ay yaong ng mga mataas na antas na nilalang ng ilalim ng mundo na may masasamang hilig. Ang unang nilalang ay sumugod pasulong ng walang pag-unawa, sinundan ng pangalawa, at pagkatapos ang buong grupo ay sumugod ng sabay-sabay, sumisigaw ng baliw. Si Wukong, napapaligiran ng mga kumikinang na orb, ay nanindigang matatag sa kadiliman, ang kanyang ekspresyon ay dumilim sa galit, pagkatapos ay dumating ang ikatlong kilos, kung saan muli niyang tinipon ang espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamay, naghahanda para sa huling paghaharap. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, isang malakas na liwanag ang madaling nag-api sa mga halimaw na hari na may mga shockwave na mas malakas pa kaysa kanina. Bawat isa ay pinalipad ng isang suntok, at ang tindi ng liwanag ay lalong nagpagalit sa kanila. Siya ay kumikinang na parang araw sa tanghali, nakakasilaw at kumikinang, napakaliwanag para sa sinuman na direktang tumingin. Ang mga halimaw na hari ay naging alikabok, walang naiwan. Si Hao Xian ay labis ding natakot sa pagkamulat ni Wukong, na may nagniningning na katawan na lumilipad sa himpapawid. Kahit ang mga celestial na nilalang at Buddha ay nanginginig sa takot, pagkatapos ay lumingon si Wukong kay Hao Xian at malapad na ngumiti, itinataas ang kanyang hinlalaki at sinabi, palakasin natin ang mga like sa video na ito. Si Hao Xian, na nasa pagkabigla pa rin, ay nagsabi, bakit ang lakas ng aura ng batang ito, para siyang ganap na nagbago sa ibang tao. Ang misteryosong dalaga, na nasaksihan ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Wukong,
ay labis ding nagulat. Some pain, bakit siya napakalakas? Gaganyanin ba niya tayo ng ganito? Ang nakapanlulumong aura na yon ay nagpaparamdam sa akin na tiyak na hindi ako katapat niya. Naisip niya, sumulyap siya kay Hao Xian na naguguluhan, at napagpasyahan ng misteryosong dalaga. Hindi pa katagalan, magkapantay kami, kaya ito ay dahil mayroon siyang dalubhasang tagapagturo na gumagabay sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na umunlad sa hindi kapani-pani walang bilis. Sa mga mata ng misteryosong dalaga, si Hao Xian ay biglang nagmukhang gwapo at dominante. Dahil dito, ang misteryosong dalaga ay hindi sinasadyang nakaramdam ng higit na paghanga kay Hao Xian. Naisip din niya na hindi titigil si Wukong dahil lamang sa mayroon siyang si Hao Xian bilang tagapagturo, tiyak na ang kanyang antas ng kasanayan ay patuloy na lalampas sa inaasahan. Bigla, hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang mukha ay namumula, marahil dahil sa pagkabighani sa limitadong alindog ni Hao Xian, tinakpan ng misteryosong dalaga ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nagtataka, bakit biglang uminit ang mukha ko? Habang nalulunod siya sa kanyang iniisip, si Wukong ay bumaba, pinagpapawisan ng husto. Si Hao Xian ay napabulalas. Hoy, maliit na unggoy, ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa guro. Nang tanungin, si Wukong ay mayabang na nagyabang, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kasabikan. Ha, guro? Hindi ba ako kahanga-hanga? Ang malalim na pagkakatulog kanina ay dahil inayos ko ang mga meridian sa aking katawan, matapos mabigang gamitin ang kapangyarihan ng kaharian noong nakaraan. Matapos magsalita, lumikha si Wukong ng ilang nagniningning na globo na lumipad sa paligid. Tingnan ninyo, guro, ngayon ay makagawa na ako ng 8 nito, bulalas niya, puno ng pagmamalaki. Ang salitang yon ay tumama kay Hao Xian na parang kidlat, na nag-iwan sa kanya na natulala at lumunok ng buto-buto sa pagkabigla. Bulong niya, 8 beses, ang talento ng batang ito ay nakakatakot, nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa kanyang loob, na humantong sa pagdududa sa sarili at sama ng loob. Ang madilim na aura ni Hao Xian na nakatuon kay Wukong ay nagpangyari sa huli na umatras sa pagkalito. Ngunit bakit ganito ang reaksyon ni Hao Xian? Ito ay dahil ang kanyang pick card ay makagamit lamang ng higit sa 10 orb na tulad niyan. Kung magpapatuloy ito ng ganito, baka mawala sa akin ang aking posisyon bilang guro, kailangan kong makahanap ng paraan upang mabilis na lumakas, naisip niya. Gayunpaman, sa pananaw ni Wukong, ang mapag-uyam na ekspresyon ni Hao Xian ay naging isang galit at mapang-uyam, na parang kinukutya ang mga nagawa ni Wukong. Binigyang kahulugan nito ni Wukong bilang si Hao Xian na may sinasabing, "Oh, 8 beses lang, ang iyong talento ay tunay na kapansin-pansin." Ito ay labis na natakot kay Wukong, na nakaramdam ng kaliitan at kahihiyan sa ilalim ng hindi pagsang-ayon na tingin ng kanyang guro. Natanto niya na ang kanyang mga kilos ay kinukutya ng kanyang guro, na nagpapahiwatig ng kanyang kayabangan at pagmamataas sa kabila ng pagkakaroon lamang ng kaunting tagumpay, na pagpasyahan ni Wukong na hindi siya karapat-dapat na maging alagad ng kanyang guro. Dahil mismo sa kaisipang yon, si Wukong ay natakot, lumuhad at malakas na umamin, "Guro, alam ko na nagkamali ako, hindi ko na gagawin yun muli sa susunod." Itinaas ni Wukong ang kanyang ulo, tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha at nagmakaawa, "Pakiusap, huwag kayong mabaigo o itakwil ako, guro, marami pa akong kailangang matutunan." Nang makita ang biglaang kilos ni Wukong, si Hao Xian ay nagulat din, nagkuno ang kanyang mga kilay sa pagkalito habang nagtanong, "Ano ba talaga ang sinasabi mo?" Biglang nag-anunsyo ang sistema, "Binabati kita, ang halaga ng nakatagong kapangyarihan ni Wukong ay tumaas mula 5% hanggang 35%. Ang host ay nakatanggap ng gantimpala ng maliit na Emperor Mask Artifact Package." Hawak ang maskara sa kanyang kamay, nakahawig ng mga sinaunang pharaoh, si Hao Xian ay naiwang naguguluhan sa biglaang regalo mula sa langit, hindi alam kung ano ang kanyang ginawa upang karapat-dapat dito. Ang may akda ay nagbigay kay Hao Xian ng palayaw na, profesional na F-swatting dog na napcater, na kanyang kinagigiliwan habang walang ginagawa. Sa sandaling ito, si Hao Xian kasama ang kanyang 2 alagad ay nagpatuloy ng mas malalim sa yungib. Ang paligid ay nanatiling madilim at malungkot, walang kahit anong pahiwatig ng liwanag. Matapos maglakad ng ilang sandali, huminto si Hao Xian, tumingin sa maskara sa kanyang kamay at nagtataka, "Para saan ang bagay na ito? Bakit hindi nagbibigay ng anumang paliwanag ang iyong sistema? Paano ko ito gagamitin?" Kung mas iniisip niya ang sistema, lalo siyang naiinis. Ito ay laging lumilitaw na may mga abiso ng gawain at mga gantimpala,
Pagkatapos ay nawawala ng walang bakas. Habang siya ay abala sa pagkainis, ang kanyang dalawang alagad ay masiglang nag-uusap sa kanyang likuran. Ang misteryosong dalaga ay nagmukhang hindi masaya at lumingon upang tanungin si Wukong, "Teka, tanungin ko lang, hindi ba gustong-gusto ni Guro na magpanggap na baguhan sa entablado? Bakit mo ginulo? Hindi ka ba natatakot na maparusahan?" Nang marinig ito, si Wukong ay ngumisi ng may kumpiyansa, Hindi mo naiintindihan. Batay sa aking mahabang pagmamasid kay Guro, kailangan nating makipagtulungan sa kanya upang isagawa ang pagsagip sa baguhan na entablado, dahil iyon ang pinaka-nakakatuwang laro. Gusto ni Guro na magpanggap na mahina upang mahuli ang tigre sa buntot, hindi mo pa alam kung gaano ito kasaya. Biglang, isang bughaw na ulo na espiritu ang lumipad patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Agad itong napansin ni Wukong at ng misteryosong dalaga at lumingon ng may matatalas na mga mata. Sumigaw si Wukong, "Sinong matapang na nilalang ang nang-ahas na atakihin kami?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang bughaw na espiritu ay dumaan kay Wukong, na ikinagulat niya. Ang misteryosong dalaga at si Wukong ay tumingin sa direksyon kung saan sila nanggaling, na nagpapahiwatig na sila ay dapat nasa kailaliman ng yungib na ito. Kasunod nito, isa pang bughaw na espiritu ang patuloy na sumugod patungo sa kanila, ngunit sa halip na huminto, parami ng parami ang mga bughaw na espiritu na dumaan. Nang makita ang eksenang ito, kapwa ang misteryosong dalaga at si Wukong ay naalarma. Si Hao Xian, na nakatingin sa mga lumilipad na espiritu, ay nakaramdam din ng pagkalito. Lumingon siya upang tanungin ang misteryosong dalaga tungkol sa sitwasyon. Nang marinig ang kanyang tanong, tumugon ang misteryosong dalaga, "Guro, malamang na sila ay mga kaluluwa ng mga mortal." Pagkasabi nito, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, na nagpapahiwatig na ang bagay na ito ay napakaseryoso. Nagpatuloy siya, ngunit sa normal na mga kalagayan, sa pamamagitan lamang ng isang tiyak na banal na sandata ay makikita sila. Sinasabi na sa matinding espiritual na kamalayan lamang sila makikita. Si Hao Xian, nang marinig ito, ay tumigil sandali at naisip, sino kaya ang pumapatay sa mga nilalang na ito? Maaari bang ito ay ang munting hari ng impyerno? Makalipas ang ilang sandali, ang tatlo ay dumating sa isang special na pintuan. Ang aura na nagmumula sa lugar na ito ay labis na nakakatakot at misteryoso. Nang makita ito, ang tatlo ay namangha at nagulat, ngunit ang misteryosong dalaga lamang ang nakakilala sa kabigatan nito. Ang misteryosong dalaga ay nagsalita, "Ang aura na ito ay hindi may kakaila. Hindi ko inaasahan na may maglalakas loob na magbukas ng isang daanan sa pagitan ng dalawang kaharian. Sino kaya ang may ganoong katapangan?" Nang marinig ito, si Hao Xian ay labis na nagalit. Pinakuyom ang kanyang mga kamao at matatag na sinabi, "Kung sino man sila, kung nang-ahas silang baliwalain ang mga buhay, pababagsakin ko sila at haharapin ang mga kahihinatnan sa bandang huli." Sa pagtatapos niya ng kanyang salita, ang kapaligiran ay naging tahimik, walang tunog na narinig sa loob ng ilang minuto. Ang misteryosong dalaga, na nakaramdam ng pagkalito, ay nagtanong kay Hao Xian, "Guro, bakit kayo nagsalita at pagkatapos ay nanatiling tahimik? Bakit hindi kayo kumikilos laban sa kanila?" Sa pagtatapos ng misteryosong dalaga ng kanyang pagsasalita, biglang may naunawaan si Wukong. Bilang resulta, si Wukong ay agad na humakbang pasulong na may matinding diwa, "Guro, kung gusto ninyong makipagkumpetensya sa akin, ako na ang mauuna, mahal kong nasa unahan." Ang hagdanan pababa sa lupa ay nagligtas kay Hao Xian ng maraming problema. Masaya siyang pumalakpak at binigyan si Wukong ng thumbs up. "Ang galing mo talaga. Kaya pala may Wu sa pangalan mo. Ang ugaling ito ay bagay sa iyo." Ang misteryosong dalaga, na nanunood mula sa likuran, ay naunawaan ang sitwasyon at pinagmasdan ang interaksyon ng dalawa ng may papuri. Si Wukong ay may kumpiyansang nagtungo sa daanan, at sa kalaunan, ang tatlo ay matagumpay na nakatawid sa daanan. Ang dalawang alagad sa unahan ay puno ng sigla, habang si Hao Xian, na nasa likuran, ay nakaramdam ng kaunting kaba. Sa pagtawid niya sa daanan, maingat siyang tumingin sa paligid para sa anumang potensyal na panganib. Nang makita ang iba na masyadong mabilis kumilos, sumigaw siya, "Huwag kayong magmadali, manatiling malapit upang protektahan ang inyong guro." Biglang, may naramdaman si Hao Xian na nakakuha ng kanyang atensyon. Nagbigay siya ng malamig na titig sa isang panig kung saan nakakita siya ng isang demonyong halimaw na may dalawang mahabang sungay at maraming mata sa kanyang katawan. Higit pa rito, may isang nakakatakot na parang kabaong na organ sa kanyang tiyan.
Si Hao Xian ay labis na natakot na halos mabasa ang kanyang salawal, atres ng atres sa hindi makapaniwala. Sumigaw siya, "Sampain, masamang swerte ito." May tunay na pagbabawal sa bagay na yon. Natakot, hindi niya maisara ang kanyang bibig, naupo siya sa isang sulok, nanginginig ng hindi mapigilan. Nang makita ang kanyang pagkabalisa, sinubukan siyang tiyakin ni Wukong, "Guro, huwag kayong matakot." Tila ito ay lumulubog sa malalim na pagkakatulog. Ngunit si Hao Xian ay nanatiling natatakot, nanginginig sa takot at nagtanong, "Sigurado ka ba dyan?" Ang dalawa ay lumapit upang pagmasdan, naabot ng misteryosong dalaga at hinawakan ang isang ugat ng puno sa ibaba. Bigla, may napagtanto siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang nakita sa paghawak sa ugat ay ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga mortal, ang kanilang lakas ng buhay at espiritu ay sinisipsip. Hinawakan din ito ni Wukong at nakita ang parehong bagay, lumingon kay Hao Xian at iniulat, "Guro, ang mga pinahihirapang kaluluwa ay nasa loob lahat dito." Sumisigaw sa matinding sakit. Dinagdag ng misteryosong dalaga, ito ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng mas mataas na kaharian. Kaya nagpadala sila ng isang grupo ng mga demonyong halimaw upang tahimik na pumasok sa kaharian ng mga tao upang tulungan siyang pumatay ng mga tao at mangolekta ng mga kaluluwa. Si Wukong, na naguguluhan, ay nagsabi sa misteryosong dalaga, "Ngunit ang mga tao sa kaharian ng mga mortal ay madaling mabaliw, paano sila makakilos ng malaya upang mangolekta ng mga kaluluwa?" Nang makita ang pagkalito ni Wukong, ang misteryosong dalaga ay nagpaliwanag ng mas detalyado, gumagamit sila ng mga espesyal na banal na sandata upang mag-set up ng mga koneksyon sa kaharian bago kumilos, hindi naman yun mahirap, nagpatuloy siya. Maaari pa nitong alipinin ang isang mapagmataas na nilalang ng mas mataas na antas, na nagpapakita na ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay hindi masukat. Ngunit malamig na pinabulaanan ng misteryosong dalaga ang mga salita ni Wukong, "Malika, ang halimaw na ito ay hindi ang utak, tumutulong lamang ito sa iba sa kanilang mga aksyon." Sa pagtatapos niya ng kanyang pagsasalita, ang mukha ni Wukong ay namutla, at naramdaman din ni Hao Xian na may mali. Hindi na napigilan ni Wukong ang kanyang pagkabalisa at napabulalas, tumutulong sa iba sa kanilang mga aksyon. Ang kanyang natatakot na ekspresyon ay nagpahiwatig na ang sitwasyon ay malayo sa simple, tila sila ay natisod sa isang napakahirap na sitwasyon. Ang misteryosong dalaga, na hindi na nagpaligoy-ligoy pa, ay tumingala at nagsabi, "Nakikita ninyo ba ang kabaong na nakasabit sa kanyang tiyan? Iyon ang tunay na utak ng mga nilalang na ito." Si Wukong, na naguguluhan, ay nagtanong, "Paano mo nalaman yun? Hindi ko nararamdaman ang anumang espesyal." Ang kalmadong tindig ng misteryosong dalaga ay nagpakitang natukoy niya ang problema. Sumagot siya kay Wukong, "Dahil nakilala ko ang kanyang Panginoon, isang nakatatandang figura mula sa panahon ng aking ama, isang nangungunang 10 alagad sa ranggo ng marshal ng banal na lugar." Nang marinig ito, si Hao Xian ay nanatiling tahimik, habang si Wukong, na hindi napigilan ng kanyang pagkabigla, ay napabulalas, "Ano, isang nangungunang 10 alagad ng ranggo ng marshal ng banal na lugar?